everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon ang babaeng magpapabaksak daw sa lahat ng inyong pambato. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko munang batiin kayo lahat ng bonggang-bongga na Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Mahal ko kayo. Ayan! Kaya naman, ngayong araw na to, paiinitin ko ang inyong mga ulo, di ba? Paiinitin ko ang inyong mga puso. Bibilisin ko ang tibok ng inyong mga puso sa mga pag-uusapan natin ngayon. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto na nga. Kahapon, tinalakay natin yung dayuhan daw, bakit daw pinapasali sa Miss Universe Philippines or sa ibang pageant sa ating bansa. So, sinugot ko na yan. Anyway, so, eto namang pag-uusapan natin ngayon, siya na nga ba? Ang babaeng magpapabaksak daw sa lahat ng inyong mga pambato. So, yan. Ito ay wala ng iba kundi si Bea Milan Windorski ng Miss Universe Philippines La Union. Yes! Marami nag-abang kay Bea kung sasali ba siya sa Miss Universe Philippines. And then ayun, so finally official candidates na siya dito at nakita natin na bago siya pumasok ay medyo gumawa siya ng ingay sa social media. Ito nga yung nagkaroon siya ng photoshoot sa kanyang lalawigan kung saan naman ay pinagpiestahan sa social media. Maraming nagtaas ng kilay, marami din naman ang talagang namangha. Paano naman kasi, doon sa ipinakita niyang photoshoot na yon, isa ako sa mga parang, oy wow, interesting, di ba? Bukod kasi doon sa maalaok sana ang beauty na meron itong pambato ng La Union, alam mo yon na parang ang perfect ng pagkatao niya o yung quality. Iba kasi yung pinag-uusapan na quality kasi siyang candidates. Kaya ngayon pa lang naiisip natin na malakas ang pambato ng La Union. At totoo naman yon, malakas talaga siya. Bakit ko nasasabing malakas siya? Kahit hindi ko pa siya nakakausap, hindi ko pa nakikita yung galawan niya, hindi ko alam kung ano ang meron siya. Pero sa nakikita ko sa kanya, total package ang bakla. Hindi lang siya basta-basta na kandidata. Hindi lang siya basta-basta na maganda. Hindi lang siya basta-basta na kabugera or ex-senadora or paandar. Oo, meron talagang ibubuga. Ayun yung totoo doon. At ayun naman yung nakikita ko sa mga kompetisyon na kulang sa ibang candidates. Kasi may mga candidates na sumasali. Okay, so kabog kung kabog pagdating sa mga paandar, talagang mamamangha ka kasi pasabog. Pero madalas sa mga nagpapasabog, kulang pagdating sa communication skills. Aminin natin yan. Ang dami nating kandidata na talagang hinangaan na sobrang grabe ang pasabog, pero kulang naman sa communication skills. Meron ding mga candidates naman na, alam mo yun, matangkad, tapos maganda, pero kulang naman sa eksena or paandar at hindi ganun kakabog ang performance. Ang mga palusot dyan ng mga ay nako, pwede naman niya i-train. Pero kahit i-train mo yan, kung hindi yan natural na lumalabas sa kanya, wala pa din, di ba? So, yan. And then, may mga kandidata naman na sumasali na, alam mo yon na matatalino sila, magagaling ang communication skills nila, minsan kulang naman sa ganda or kulang naman sa height. Ayan yung mga nagiging problema dyan Aminin na natin, hindi naman ina-underestimate, pero madalas ganun yung mga candidates na
pumupunta dito sa kompetisyon. So, ngayon, kaya nasasabi natin na nako siya na nga ba ang babaeng magpapabaksak sa inyong lahat ng mga pambato ninyo. Kasi, total package siya. Oho, kumbaga parang siya yung masasabi mong total package. Kasi may mga candidates tayo na sobrang ganda, attitudora naman. May mga candidates tayo na talagang eto parang feeling natin eto kulang naman sa styling, oh, di ba? Pag nilaban mo pa din, kulang-kulang pa din doon sa competition, hindi pa rin talaga nagwawagi. Pero kasi yung katulad ni Catriona Gray na candidates na alam mo na total package siya na alam mo na marunong sa lahat ng aspeto. Hindi ganun ka-sexy si Catriona pero naging best in swimsuit siya during Binibining Pilipinas, di ba? So, alam niya kung paano yun laro. At yun yung nahantulad natin dito sa pambato ng La Union kay Bea. Kasi marami nagsasabi, wag niyong ikumpara kay Catriona. Hindi siya kinukumpara kay Catriona kasi magkaiba naman talaga sila. Pero yung alam mo sa sarili mo na total package siya, doon pa lang sa kung paano niya ilalaro ang sarili niya, medyo nandoon ka sa part na, okay, eto na yon. May total package talaga. May isang kandidata dito na nasa kanya na yun lahat. Matangkad, matalino, maganda ang katawan, tapos magaling umeksena, paandar. Doon pa lang sa ipinakita niyang photoshoot niya doon sa La Union, ay, ang galing ng styling nila doon. Kumbaga parang, ito yung nakikita mo sa kanya, straight hair na parang simple lang yung ayusan. Pero kapag ginlamor mo na siya, inayusan mo na siya, mapapawaw ka sa kanya na masasabi mo, oh my gosh, oo, Oksana ng Pilipinas. Ganon! So, ayaw ninyo ng next Catriona Gray sige, sabihin na lang natin na katulad siya ni Oksana na perfect. Yung mukha, yung height, yung body, plus brainy. O, di ba? Kaya ngayon pa lang, masasabi mo na, okay, malakas talaga yung candidates. At you cannot blame another person kung nakikita nila yun, tapos hindi mo naman nakikita. Di ba? Huwag kang mangsisi ng iba kung ang kandidata mo ay hindi kasing katulad ng kandidata ng La Union. So, dapat para mabigyan siya ng kasi ako naman parang lahat naman ng candidates dito sa Miss Universe Philippines kinakapa naman yan lahat. Tinitignan naman yan lahat. Kasi parang feeling ko lahat sila may equal na grado. Kumbaga parang equal silang titignan. Hindi naman sasabihin na, wag na natin tignan si ganito kasi meron ng ganito. Lahat yan, iisa-isahin sila, di ba? Mula sa attitude, yan. Kaya minsan naliligwak yung kandidata ninyo. Baka hindi nyo alam kasi uma-attitude doon sa loob, di ba? Marami akong kilalang kandidatang ganyan na alam mo yon na pagkaharap sa camera ang bait-bait, ang galing-galing. Pero kapag nandoon na, oh my gosh, hindi nyo alam kung ano nangyayari behind the scene, di ba? So, yon. So, may maraming mga kandidatang ganon. And then, may mga kandidata naman na hindi mo ma-please. So, dapat, talaga kung gusto nilang manalo at gusto nilang mapansin, dapat doon talaga sa mga katangian na hinahanap ng isang organization ay makita sa kanilang lahat. To be honest, aminin man natin o hindi, si Miss Universe La Union ang nakikita ko na isa sa mga pinaka total package talaga dito sa competition. Doon pa lang sa sobrang impressive na yung nakikita mo sa kanya na parang wow, gusto ko tong manalo. Gusto ko siya maging next Miss Universe Philippines. Bakit mo pakakawalan yung ganung kandidata kung alam mong marunong, di ba? So ngayon, di ba, yun nga hinahanapan ng butas ng mga ibang mga followers na sinasabi, kesyo ganyan, kesyo hindi naman siya kesyo ganito, ang dami na nating kesyo. Kasi ayaw nating tanggapin sa mga sarili natin na ang pambato na to ay tunay na malakas. Pero syempre, nandoon ako na kung ako sa inyo bigyan ninyo ng chance. Maaga pa para sabihin natin na ako siya ang mananalo dito. Kasi meron din chance talaga doon sa iba. Pero kasi tignan ninyo ang magiging laro ng bawat isang kandidata dito at tignan ninyo kung sino talaga ang tunay na malakas. Di ba? So ako nandoon ako sa part na sino ba talaga ang malakas? Sino ba talaga ang nagbibigay ng pang Miss Universe
Miss Universe vibes. Hindi porket maganda ka at matangkad ka at ay okay na. So pakita mo sa amin, di ba? Eh kung wala kang ginagawa, yes, ang ganda-ganda mo nga, ang tangkad-tangkad mo, ang tali-talino mo, pero kung wala kang ginagawang effort dyan, di ba? Paano ka mapapansin? Paano ka mapag-uusapan? So galaw-galaw sa lahat ng kandidata sa Miss Universe Philippines, magpa-andar kayo, magpasabog kayo, pero make sure lang yung mga pasabog ninyo ay puputok sa dulo, di ba? Kasi may mga candidates na panay ang pasabog. Pagdating sa Q&A, E, O, U ang sagot, di ba? So medyo nakakaloka. But nandoon ako, looking forward ako sa lahat ng candidates dito at mayroon pang sasali. Abangan ninyo yan for sure. Matutuwa kayo sa kanyang pagbabalik dito sa Miss Universe Philippines. Abangan nyo na lang sa Monday kung sino to. Pero ayun na yun. Charot. And then, ayun. So, siya na nga ba ang kakabog sa lahat ng Siyempre, hindi pa natin masasabi yan. Sa ngayon, yes, siya yung dominant candidates na masasabi natin ay malakas. Pero, hindi pa natin masasabi kung siya nga ba ang kakabog. Alam naman natin ang Miss Universe Philippines, always surprising, di ba? So, mayroong biglang, ano nangyari? Siya yung front runner tapos biglang ito ang nanalo. So, experience natin yan. Hindi lang one, twice. So, paulit-ulit natin na experience sa mga beauty pageant na akala natin ito na to. Pero ang ending pala ay si ganito ang nanalo. So, maraming mga candidates kasi na mga silent killer lang ang eksena. Yung tipong parang bigla na lang sila susulpot. Pero ako naniniwala ako na magpapadala ang Pilipinas sa Miss Universe ngayong taon na to na alam nila na talagang kakabog at talagang marunong makipagsabayan. Kasi lalo na nakarating tayo sa top 5 ng Miss Universe. So, syempre, magpapadala na talaga sila dyan ng susunod na top 5 ng pang Miss Universe. So, kung tingin mo, ang kandidata mo ay pang Miss Universe, maniwala ka lang sa kanya. Huwag kang matakot. Hindi naman kasi kailangan matakot ng mga candidates dahil may isang malakas na kandidata eh. Challenge nga to sa kanila eh, kung paano nila tatalunin yung kandidatang to. Kasi yun naman talaga yung trabaho nila na kailangan talunin natin kung sino yung malakas. And who knows, di ba? At ito naman, si La Union, hindi pa rin siya sigurado na siya ang mananalo dito. And keep going sa ginagawa niya. Kasi syempre, di ba, doon naman talaga mapupunta yon. Kung keep going ka sa ginagawa mo at meron ka pang mga alam mo yon na plano, no? Pero tingin ko kasi matalino talaga to eh. Pinagpaplanuhan talaga nila yung kung paano sila gagalaw, di ba? So, yon. So, kahit siya din, nandoon din na pwedeng manalo, pwedeng matalo, nandoon din niya sa momento na hindi pa niya sigurado. Pero ang maganda lang sa kanya ngayon, siguro, ay malakas siya. Pero syempre, lahat naman ng tao ay may kalakasan, lahat naman ng tao ay may kahinaan din. At doon naman sa mga parang napanghihinaan ng loob, lalo na yung mga followers na parang ang feeling ninyo ay matatalo yung kandidata namin. Huwag kayo ganun mag-isip. Just keep going. Just keep fighting. Kasi hindi pa naman nang tatapos ang laban. Hanggat wala pang kinokoronahan, pwede pa rin manalo ang kandidata mo. Depende na yan sa pasabog niya. Pero I hope na sana yung kandidatang sinusuportahan mo ay talagang well-prepared, para hindi naman masayang ang suporta mo sa kanya, di ba? So, yon, I hope na talaga she's well-prepared. Tapos, alam mo yon na talaga total package from attitude, everything, di ba? So, para hindi ka nagagalit sa ending. Kasi, nagagalit kayo sa ending kasi ang feeling ninyo dapat ang nanalo yung kandidata ninyo kasi nagpakita ng pasabog noong coronation night. Tapos, ang ending wale, di ba? So, dapat matuto tayong umaccept kung sino nga ba ang dapat manalo dito. And then, let's see. Just enjoy. Ayun lang yung mapapayo ko sa inyo. Enjoy ninyo at huwag ninyong masyado ilagay sa utak ninyo. Huwag nyo masyadong dibdibin. Just keep going and keep fighting lang. Ganon! Kaya abangan natin kung ito na nga ba ang pambato ng La Union na si Bea Milan Windorsky ang kakabog, ang magpapatumba sa lahat ng mga kandidata
na lalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.